So, andito tayo ngayon sa Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan dahil meron tayong ipakita sa inyong bahay. So, bahay ito ng buyer ko. This is not for sale ha. Kumbaga, ito, ipapakita namin ito para ma-inspire din kayo na bumili ng property during pre-selling period. Kasi before, nakuha nila itong bahay na to ng 4.8 million pesos. At ngayon, alam nyo ba kung magkano na yung price dito sa Bella Vista Subdivision sa Phase 1? 3 million pesos na. Okay? So, this is single attached house and lot. Meron siyang lot area na 80 square meter at ang kanyang floor area is nasa mga 68 square meter. Itong bahay na to ay nagkakahalaga again ng 4.8 million pesos. At itong bahay nito ay located sa Bella Vista Subdivision, no? Dito sa Santa Maria, Bulacan, Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Kung saan, kung galing po kayo ng Philippine Arena exit sa may NLEX, nasa mga 30 minutes away lang papunta dito. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng bahay din na malapit sa NLEX, so meron pa din po kaming available dito sa Bella Vista Phase 2 at soon magkakaroon na rin sila ng Phase 3. At isa nga itong property na to ang best seller namin. Itong ating Beatrice Model Unit. So dito, ipapakita namin. Maraming salamat po pala sa homeowner, si Mr. and Mrs. Igo, sa pagpapatuloy po sa kanilang bahay. So dito kasi, sa turnover kasi namin dito ay hindi naman ganito, no? Kumbaga ito ay in-improve nila. Sa turnover namin, kung mapapansin niyo, ganito lang talaga siya. Ayan, so wala siyang fence. Walang gate. Ngayon, ang ginawa nila para mabigyan na rin po kayo ng idea, no? Kung paano pagandahin yung bahay, ay ito yung ginawa. Nag-fence at naglagay sila dito ng space ng pocket garden sa harap ng bahay nila. So, parang naisip ko tuloy na yung sinabi ko sa kanila during tripping, maganda mag-leave ng space para sa mga plants. So, na-overwhelm naman ako dahil eto nakita natin. At hindi lang yon, marami pa dito sa loob na nasunod. Kumbaga, na magbibigay sa inyo ng inspiration sa bahay na to. Halika. Okay, so dito, ang ginawa nila, ito yung gate, papasok ng kanilang sasakyan. Ay yung parking space natin. Tapos ito, yung walkway, entrance naman, papasok dito sa bahay. Tapos, ito yung ginawa nila nakaka-inspire kasi dito, gamitin na natin to. Hira mo na ako ha. Okay, dito. So, meron ditong space na nasa mga 1 feet, no? Nag-leave sila ng 1 feet na space. Ito, yan. Hindi nila ito sinemento. Kasi, ang purpose nila, pag once na nagtapon ng tubig, dito lang din mapupunta. Double purpose yun. So, either magtapon ka ng tubig, dito mapupunta. Number 2, pwede ka dito magtanim ng halaman. So, ang advice ko sa kanila, magtanim sila ng Chinese bamboo para mas maaliwalas yung dito sa harapan nila. At saka, pag once na lumaki na yung Chinese bamboo nila, mayroong konting privacy. At the same time, alam mo yun, ma-minimize yung init na galing dito sa kalsada, papasok dito sa bahay nila. Yung ganung mga, alam mo yan, ganung mga scenario sa buhay. Tapos hanggang dito itong ginawa nilang space. So, again, ito, yung mga matitirang space mo, pag once na finance mo, yung bahay na 80 square meter Beatrice Model Unit. At isa pa sa nakakatuwa dito, ay yung fence nila, no, hanggang dito lang yung kanilang hollow blocks. Tapos dito ay open na. Para nang sa ganon, meron pa rin tayong ventilation papasok dito sa loob ng bahay. Yung hangin na galing sa labas, papasok dito sa bahay, well ventilated pa rin tayo. Okay? So, since tayo ay single attached house and lot, marami pa naman talaga tayong mga spaces. So, let's maximize those space. Dito rin sa ating parking space, no? Dito rin sa kanilang parking space, makikita natin ay meron ulit silang mga setback. Hindi nila sinemento kasi nga po, pag naghugas ng sasakyan,
Dito lang din mapupunta yung iba. Yan. Tapos again, double purpose din kasi pwede sila rito magtanim either ng talong. Pag nagmahal yung talong, no, pwede sila magtanim dito ng kamatis, ng okra, ng tanglad, ng, alam niyo yun, yung mabilis mapakinabangan, no? Sayang din naman kasi yung mga spaces na to. Hanggang dito ito sa likod. Itong ginawa nila. Tingnan mo itong ginawa nila. Di ba? Hanggang dito sa likod. So, pag lalo na dito, no, pag maglagay ka ng bamboo, Chinese bamboo na halaman, tapos mas malilim na rito sa area na to, parang yung katulad ng ating model unit na dito sa area na to, mas maraming bamboo tree, tapos dito sa ilalim naglagay sila ng table para sa coffee, tapos magkakat ka ng grass mo, kakat ka ng grass ng yung bamboo. So, minsan, nakakatulong din yun para ma-relieve yung stress natin. Check pa natin itong likuran. So, dito naman sa likuran nila, di na tayo papasok doon kasi may mga gamit na, ano. So, doon, meron pa silang space na 2 meters at ang sabi nila ay i-cover ito nila soon pag once na nagkaroon sila ng pera. Para meron silang additional na dirty kitchen on top of their kitchen doon sa loob. Tignan natin. Guys, no, ito yung ating Beatrice model unit. At ito, papasok na tayo sa bahay nila Mr. and Mrs. Digo kay Ma'am Florence. Bago tayo pumasok doon, meron sila itong yan, storage area, no? Ito kasing Beatrice model unit ay meron silang space para sa storage area dito sa front. Okay? So, pasok tayo at andito sa Sir Digo sa loob. Sir, good morning! Ayan. Welcome to our vlog, sir. Maraming salamat sa pagpapatuloy ninyo sa inyong humble house. Alright. Na-acquire natin to, sir, last 2 years. Almost 2 years ago. Then, na-acquire natin ito for around 4.8 million pesos. And now, alam niyo ba kung magkano na yung presyo? Magkano na? 5.3 million pesos. So, in a matter of 2 years, nag-appreciate na siya ng 5.3 million pesos. At hindi lang yon. So, pa-appreciate siya ng pa-appreciate. Gawa po ng yung property natin ay very close to NLEX. At alam nyo naman, yung NLEX, either way, pupunta ka ng south or north, Tagaytay or Baguio, mag-NLEX ka pa din. Yung New Bulacan International Airport. Kaya expect nyo, yung bahay na to, baka abutin pa ito ng 6 million after 2 years ulit. 2 to 3 years ulit. Ayun. So, congratulations, sir. Nakalipat kayo. Just this year po, no? Yeah, parang early December 2020. Early December 2020. 2024. Tapos, ito na ginawa ninyo. Oo, inunti-unti na namin. Ininti-unti nyo na. So, hindi nyo in-expect na malaki pala yung inyong living area. Ang binili ninyong sofa ay 3-seaters. Pwede pala yung 4-seaters. Ayun. So, yun, no, may mga, na sila, nag-grills na rin sila, additional security, tapos naglagay sila ng blinds. Tapos, ito nakakatawa kasi sa Beatrice model unit, sir, no? Kasi, pag naglagay ka dyan ng sofa, alam mo na kaagad kung saan ilalagay yung inyong TV. Dito na kaagad. Ayan siya. Tapos, ito yung kanilang, ang cute ng kanilang, ito kasi mga uso ngayon, no? Simple lang. Tapos, mamaya may dadamputin ko na yung mga kalat, kami na magliligpit. Okay, so dito, kulang mo na lang dito, parang i-improve mo na lang, no? Paglagay ka ng yung mga fluted panel para mas umangat pa siya. Yan. Pero sa ngayon, ganito yung gusto kong klaseng bahay. Yung konting-konti lang talaga yung gamit. Di ba, sir? Minimalist. Sabi nga ni Ma'am Florence, magdadagdag pa daw sila ito ng paintings. Tapos dito daw yung malaking mirror nila para mas lumaki pa yung kanilang dining. So 6-seaters na dining. Pero ilan lang sila ito sa bahay? 3 lang. Bakit? Yung 3 kasi para sa amin yung 2, tapos yung isa sa isang bisita. Okay, so dito meron silang bintana at naglagay na rin sila dito ng blinds tapos grills. Buti pa sila nakapaglagay na ng grills, no? Sa amin hindi pa. At ito yung ginawa nila, nakakatuwa, guys. Kasi nakapaglagay pa sila nitong island, no? At ito yung gustong-gusto natin na island. Kasi
aside from doon, may preparations. Kumbaga, doon, nandun yung sink natin. Dito, pwede ka dito maghiwa. Dadali mo doon ka magluto. Sir, pwede matanong. Roughly, nasa magkano po nagastos niyo for quartz? Parang dito pa lang, nasa 10K plus na to eh. Dalawa rin. Quartz na to. Per piece. Oo, dalawa yung binili namin. So, nasa Kasi mga 20 plus. Hindi pwede magpakat eh. Tama po. 20 plus. Tapos ito, This is quartz po, no? quartz. Agad kasi sa quartz, sabi nila, kag nilapag mo yung mainit na object dyan, hindi nagdi-discolor. Unlike pag yung granite po, na pag once na nalagay mo ng init, nag-iiba yung kulay. Yun nga lang may kamahalan. Oo. Siya na yung pinakamurang nabili namin. Ito na. Oo, kasi may mga iba 15K, 18K. My God. Oh, alam nyo na. Pinakamura ng 10K. Then, aside, ito, akala ko kasi, ito ay semento. Yan, hindi pala. Ito ay cabinet. Halika, pasok ka dito. Check mo to. Ayan ha. Ayan, bubuksan natin yan. O, yan, cute niya, no? Tapos yan, may mga pull up pa yan. Di ba? So, yan. Sir, maraming salamat, sir, ha? At nagkaroon kami ng idea kung anong gagawin namin sa next project namin. Tapos, ito, meron din sila ditong lagay ng kutsara. Ayan, ano bang tawag dito? Cutleries. Cutleries pala. Yun, nawala ako, cutleries pala yon. So, ayan, may mga shelves sila dyan, no? So, yun, talagang dito, na-maximize nila. Meron silang 6-seaters na dining table. May island pa sila dito, no? Para sa, ayan nga, nilagyan din nila ng mga additional na mga gamit nila. And, dito naman tayo sa ating kitchen area. So, dito, sa inyong paglalagay nitong mga aluminum. Alam niyo kung bakit maganda itong aluminum din? Unang-una ay hindi inaanay. Pangalawa, yung mga ipis kasi ay gustong-gusto nila yung kahoy. So, dito, mas mamiminimize na natin. Space saver. Space saver. Siyempre, mas mataas yung lifespan. Ayun. Tsaka maganda tingnan. Na? Maganda yung complement niya dito sa white. Malinis, malinis. Yan. Ay, dandahan lang tayo. Baka, oh, wow. Ay, naku, sa amin, kailangan pang pumatong ng upuan para umakyat dun sa taas. So, pwede pala, may ganito pala. Oh, ayan, guys. Sa 40,000 pesos ay isa ito sa mga features nila. So, isa yan sa mga features kung bakit mas mahal siguro yung yung unit na to dahil sa mga nilalagay dyan sa loob. So, nasa loob po yung dahilan kung bakit mahal. Yun, sa taas, hindi natin nakitin, pero yun ay mga cabinets din. Pero, tama. Sa ilalim ng cabinet, naglagay sila ito ng range hood para pag nagluto sila, hindi nangangamoy yung buong bahay. Sabi naman niya sa akin na pag nagkaroon siya ng budget, bububungan niya yung dirty kitchen para just in case, pwede rin makapagluto doon. So, either way, no, dito sa loob or doon sa labas, parang pinaka-dirty kitchen na lang to. Oh, di ba? Lakas ang presyo. Anong tubig dito, sir? Tatlong host ko lang nakakasumabog dito eh. Lakas ang pressure, oh. Yan. Di ba? So, isa lang ito sa mga features na-add or ginawa nila ni sir sa bahay nila. Then lastly, ang kanilang ref. Oh guys, meron na kayong idea kung anong magkasyang ref dito sa kanilang space na to sa Beatrice Model Unit. So yun guys, no, meron na kayong idea kung paano i-maximize yung space natin dito sa living area, sa dining area, at dito sa ating kitchen area. So dito, kita nyo naman kung anong nilagay nila Sir Digo dito sa kanilang 68 square meter na floor area. Next, yung kanilang toilet and bath ay pwede palang maglagay ng partition no? Tulad ng ginawa nila. O, ayan. Kasi may mga nagtatanong sa mga clients natin, Rog, pwede ba kung maglagay ng partition dyan? O? Ayan po ang ginawa nila. Partition na napakakapal ng salamin. Grabe po. Hindi ko po alam kung basta po sobrang kapal po ng salamin niya at ang sabi po ni ma'am ay nasa mga 10,000 po per... 21,000 sa dalawa na po. Isa pa lang. O, isang glass lang guys, 21,000. Pwede rin sila makapag... Meron sa taas 21,000 din ulit yan. O, diba? Grabe.
Kasi gusto nila ay ma-prevent din dito yung basa pag once na naligo sila dito sa loob ng shower area nila. Pwede pala, no? Tapos sir, kayo na rin po yung nag-adjust nung tiles na nag-angat. Sinundan na lang namin yung tiles nila kasi may di ba? May angat na Ayun, bale, doon lang kami nagsimulang maglagay ng doon sa edge niya. Kumbaga kami ang nag-adjust. Pero sa turnover, Kasi sa turnover, ganyan na siya. ganito na. Wala na kayong binago. Wala na. Okay, good. Lubag pa rin naman. Eh, hindi mo naman kailangang mag-cha-cha dyan sa loob. May ka lang naman. Alright. So, sir, thank you. Aakit na kami ngayon sa taas. Sa ongoing construction Okay. Okay lang yan. Okay lang yan. Aakit na kami ni sir. So, dito sa hagdanan nila, yun, mayroon silang gabay. At dito nga, sabi ko sa kay sir, ba't wala pa tayong chandelier? So, ako na lang yung magbibigay sa kanya. Sponsoran ko na lang. Dahil kung alam ko lang na wala silang chandelier dito, naisabay ko na nang panamili tayo ng ng inodoro doon sa bahay sa paupahan. So sayang. Anyway, so dito bibigyan natin si sir ng chandelier dito. Iririgalo natin yan sa kanya. Tapos eto na ginawa nila. 1, 2, 3 kwarto dito sa taas, guys. Tapos meron tayong hallway dito. Yung hallway na to, dito sa side na to, is dito yung kanilang CR. So ongoing yung pag-aayos nila ng toilet and bath. Ayan. Hindi po yan back job. May inayos lang po. May inayos lang po. Ganun dito ka busy sa loob ng CR. So dito rin, meron tayo ditong tempered glass. So 21. Hindi biro yung inyong CR, sir. Grabe. So, ayan po yung glass nila. Talagang pinag-investan nila, no? Ayaw talaga nila ng mabasa. Perfect. Pagka hindi yan kanina mo. Oo, parang gusto kong gayahin ito. Kasi, in fact, halos same lang kami ng, ng standard lang naman to na size eh. Pwede kong gayahin dito sa bahay. So, yun din, future homeowners, no? Binigyan kayo ng idea. Thank you kay sir na nagpapasok sa atin. At least ngayon, alam ko na kung anong gagawin ko doon sa CR namin. Sir, ito tayo sa inyong room. Hanggang yan. Pasilip lang. Hanggang dyan lang tayo. So, eto, yung mga, kwarto nila. Naglagyan na rin sila dito ng grills. Tapos, remote ito. Sabi nga ni Sir, Lazada daw to lahat. Yan. O, di ba? Yan. O, di ba ang cute? O, may iba-iba pang ilaw daw ito. Tingnan natin. O. O, ha? O. Warm. Yan. O. At, may electric fan. Ay, ito. Pinutin yung electric fan. Oh. Mas ang cute, di ba? Oh, ang ganda. So, yan guys, no? Actually, lang naman to ni Sir, parang katuwaan lang yata to nila ni Sir. Pero meron po silang meron po silang aircon na inverter. Ayan, so lahat po ng actually, dahil 3 lang naman sila sa kwarto nila, ito yung master bedroom nila. Then sa isang kwarto ay meron ding doon inverter. Yung electric fan na to, pang lang yan ng langaw. Siguro nila. Kasi meron talaga silang aircon. Ayan. So, ayan, ganyan po kalaki, no? I think this is double size. Double size bed or even queen size bed, kasha dito, sir. Tama po. Tapos meron silang space dyan na cabinet. Huwag na natin kunin. Ayan. Oo. Tapos, dito naman po, sa ating pangalawang room, which is ito yung sa kanilang anak. Ayan. Ayan, lalaki yung anak nila. Okay? So, dahil lalaki po yung anak nila, yan po yung nila. Yan po yung bed, no? Malaki din yung space, no? Tapos, double size na bed, sir. Tapos, ito, meron tayong space dito sa cabinet. Itong area na to. Space po ito ng cabinet, ha? Yan. Space ng cabinet. Tapos, ito. Yan. Sobrang laki. Tapos, yung kwarto namin, pag pupunta kami dito, andito. Wala bang kama? Dito yung kwarto namin. Ayan siya.
Sabi ko sa kanila, magdagdag na sila ng isang anak kasi kawawa naman itong isang kwarto na to. So walang gagamit, sir. Magdagdag na kayo. So yan po. Malaki din po itong kwarto, no? Malaki din siya. For 68 square meters, Isang guys. Single bed. Yeah, single bed. Kahit pag ganun po po siya, pag ganyan, tapos dito yung cabinet, tapos ayun, may electric fan doon kasi yung ano. So, ganun guys, kaganda, o ganun kalaki, yung 68 square meters na Beatrice Model Unit na mabibili natin dito sa Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Sir, maraming salamat sa pagpapatuloy po sa inyong bahay. Congratulations po